What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2096, hanggang 2100. Sanay na si Chi Yian sa ganitong uri ng pagtanggi, ngunit sa pagkakataong ito ay lubos na naiiba ang kanyang reaksyon. Panasa ng mga luha sa pisngi, Chi Yian expression dahan-dahan maging matatag-up, sa Aaron nagtanong, kung Ying siya sumasang-ayon. Nagulat si Aaron, paano kaya pumayag si Ivory sa ganoong bagay? Bagamat minsang nagbiro si Ivory na gusto niyang manirahan sa isang polygamous na bansa, inisip ni Aaron na ito ay isang bitag para kay Ivory, ngunit ang Aaron ay hindi. Paano magiging handa ang isang babae na ibahagi ang kanyang asawa sa ibang babae? Kung babaguhin mo ang iyong posisyon, hindi maibabahagi ng Aaron si Ivory sa ibang lalaki, na talagang imposible. Gayunpaman, ang biglaang mga salita ni Chi Yian ay nagpapakita na siya ay may ilang uri ng plano. Ano ang gusto mong gawin? Aaron mapagbantay na nakatingin kay Chi Yian, ayaw niyang hayaang magulo si Chi Yian. Umiling si Chi Yian at sinabing, huwag kang matakot. Casual ko lang sinabi, wala akong gustong gawin. Chi Yian, binabalaan kita, huwag kang magulo. Seryosong sabi ni Aaron. Nakaramdam ng kirot si Chi Yian sa kanyang puso. Ibinigay niya ang lahat ng nararamdaman niya kay Han Sanchen, ngunit walang nararamdaman si Han Sanchen sa kanya. Para sa isang babae, ito ay walang alinlangan na isang pangkalahatang suntok mula sa pagbagsak ng langit. Ngunit si Chi Yian ay isang taong hindi susuko, hindi siya basta-basta susuko. Kontento na akong makita ka. Nang matapos si Chi Yian, tumalikod siya at umalis. Sa pagtingin sa likod ni Chi Yian, ang Aaron ay nagbuga ng isang subo ng maputik na gas. Sa babaeng ito, soft-hearted pa rin siya minsan. Kung tutuusin, napakahirap para sa isang babae na gawin ito para sa kanya. Sa oras na iyon, sa World Universe, ang Aaron ay nasa panganib ng buhay at kamatayan, at si Chi Yian ay tumabi sa kanya ng walang pag-aalinlangan, ganap na hindi pinapansin ang posibleng malubhang kahihinatnan para sa pamilya Chi. Sayang lang at hindi kinaya ng Aaron ang sitwasyon. Wala siyang gagawin para humingi ng tawad kay Ivory. Paumanhin, kung may reincarnation, gagamitin ko ang susunod na buhay para makabawi sa iyo. Sabi ng Aaron. Matapos istorbohin ni Chi Yian, wala sa mood si Han Sanchen na ipagpatuloy ang pamimili. Paano siya makakapasok sa Hillside Villa pagkatapos sumakay ng taxi? Pagkasakay sa bus, iniulat ni Aaron ang kanyang destinasyon, at natigilan ang tiyuhin ng driver. Alam ng lahat ng tao sa Yuncheng kung ano ang nangyayari sa Yondengshan Villa area. Ang malalaking pamilyang iyon ay hindi na makakabalik sa kanilang mga tahanan ngayon. Nagtaksi talaga ang binatang ito papunta sa Villa area. Mahirap bang outsider siya at hindi alam ang sitwasyon ng Yondengshan Villa? Dahil sa kabaitan, pinaalalahanan ng tiyuhin ng driver si Aaron, binata, ano ang ginagawa mo sa Yondengshan Villa? Baka hindi mo alam kung ano ang nangyayari doon. Uncle, uuwi na ako. Nakangiting sabi ni Aaron. Your pamilya ay nasa Villa area. Hindi ba sinabi sa iyo ng pamilya mo na hindi ka makakabalik kamakailan? Nagtataka ang tiyuhin ng driver. Tito, nakatira ako sa isang villa sa gilid ng burol. Maaari mo akong dalhin dito nang walang pag-aalala. Sabi ni Aaron. Hillside Villa. Kaninong tahanan iyon? Kahit ang 3 taong gulang na bata sa Yuncheng ay alam. Ang driver ay nasa gilid ng oras. Bagamat hindi pa niya nakilala si Aaron,
Alam niyang napakabata ni Aaron at dapat kasing edad ng mga pasaherong nasa harap niya. Kung nakatira siya sa isang villa sa gilid ng burol, hindi ba Aaron siya? Uhaw na uhaw ang tiyuhin ng driver kaya nakalimutan niya kung paano para lumipat. Nanginag siya at nawalan ng malay. Nang makita ang sitwasyong ito, walang choice si Han Sanchen kundi ngumiti. Halatang nahulaan na ng tiyuhin ng driver ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit masyadong exaggerated ang performance niya. Hindi siya halimaw. Ganun ba nakakatakot? Tito, malapit na akong makapunta. May urgent akong dapat balikan. Sabi ni Aaron. Oh, good. Let's go. Utol na sabi ng driver. Habang pabalik sa Yondengshan Villa area, tahimik na nakatingin ang tiyuhin ng driver sa Aaron sa kanyang rearview mirror. Ito ang pinakamakapangyarihang tao sa Yuncheng. Kung maaari niyang tingnan ang Aaron, hindi siya magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa hinaharap. Sa wakas, sa harap ng gate ng Yondengshan Villa, nakita ko ang nakaharang na gate. Sa wakas ay alam na ng tiyuhin ng driver kung ano ang nangyayari dito. Bagamat matagal na niyang narinig ang tungkol dito, hindi siya nabigla nang makita ito ng sarili niyang mga mata. Sa bagay, ang mga villa sa Yondengshan ay pawang mayamang pamilya. Maging ang dating Chanjia ay hindi makapaglakas loob na hadlangan ang mga taong iyon sa pag-uwi. Magkano ito? Tanong ni Aaron. No, it's my pleasure to drive you. Mabilis na sabi ng driver. Ang Aaron ay hindi ang may-ari na kapos sa pera, at ginagawa ito ng driver para mabuhay. Siyempre, hindi siya uupo ng walang kabuluhan. Gayunpaman, biglang nalaman ni Aaron na wala siyang pera sa kanya, kaya medyo napahiya siya. Tito, may anak ka ba sa pamilya mo? Tanong ni Aaron. May isang anak na hindi umabot sa kanyang marka. Siya ay halos 20 taong ito. Hindi naintindihan ng tiyuhin ng driver kung bakit nagtanong si Aaron, pero dahil naintindihan niya ito, kailangan niyang sumagot ng tapat. Hindi na kailangang magtago sa harap ng ganoong kalaking tao, wala lang sa lipunan. Sa kasong ito, kung hihilingin mo sa kanya na mag-ulat tungkol sa mahinang water real estate bukas, ito ay inaayos ng Aaron. Naniniwala ako na makakakuha siya ng magandang trabaho sa mahinang water real estate. 3,000 salita, itulak buksan ang pinto, umalis. Ang tiyuhin ng driver ay natigilan ng mahabang panahon, at ang kanyang natigilan na ekspresyon ay hindi na bumalik. Ang mahinang water real estate, na kumpanya ng Aaron, ay isa ring pinakamakapangyarihan, kumpanya sa Yuncheng. Hindi mabilang na mga tao ang gustong pumasok sa kumpanyang ito para magtrabaho, ngunit wala silang pagpipilian. Ngayon ay nagkaroon ng napakagandang pagkakataon ang kanyang anak. Nang bumalik sa katinoan ang tiyuhin ng driver, nagmamadali itong lumabas ng sasakyan. Kahit malayo na ang napuntahan ni Aaron sa villa ay nakaluhod pa rin siya, "Thank you Mr. Han. Thank you Mr. Aaron. I will let my son do something for you." Aaron, anong problema? Bakit lumuhad ang driver? At nakita ni Aaron Pirmoy ang sitwasyong ito, nagtatakang nagtanong, nakalimutan kong dalhin ang pera. Nagkataon na may anak siya. Hiniling ko sa kanyang anak na mag-ulat sa mahinang pag-aari ng tubig bukas. Mangyaring paalalahanan si Tanglong para sa akin. Aaron sabi. Tumawa si Moyang. Hindi katakataka na labis siyang nasasabik sa pagkakataon at personal na hinirang ng Aaron. Ipinapakita nito na ang kanyang anak ay umakyat na sa langit sa Cloud City. Kung mas marami siyang kakayahan, hindi magiging mahirap na maging celebrity sa Cloud City in the future, this is fate. Mahirap lang ang buhay ng ibang tao, pero may mga taong mapalad na madala ang malalaking tao, at sa isang iglap ay magbabago ang kanilang kapalaran. Nakangiting sabi ni Moyang, tinutokso mo ako. Nangangati ka ba kamakailan? Malamig na sabi ni Aaron. Direktang tumalon si Moyang mula sa 3 metro ang layo at maingat na tumingin kay Aaron. Aniya, Aaron, nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Pagbalik sa villa, nandoon ang lahat, at sobrang kabado ang mga mukha nila. Ipinaliwanag ni Aaron bago siya umalis na walang makakaistorbo kay Ivory, kaya labis silang kinabahan. Isa pa, walang gumagalaw sa kwarto kaya mas lalo silang nag-alala. Si Su Goyaw ang unang tumayo, lumakad papunta sa Aaron at nagtanong, Aaron, kumusta ang sitwasyon ng pagsalubong sa tag-araw? Pwede ka bang pumasok at tingnan? Dad,
Don't worry. I promise you it will be okay. Sabi ni Aaron. Kahit na sinabi ito ni Aaron, hindi pa rin makatitiyak si Goyaw, dahil si Ivory ang kanyang nag-iisang anak na babae at ang pinakamalaking pag-aalala para kay Su Goyaw sa buong buhay niya. Ayaw niyang ma-accident si Ivory. Siyempre, naunawaan din ni Su Goyaw kung gaano kahalaga ang Aaron kay Ivory, kaya dahil sinabi ito ni Aaron, tahimik lang siyang maghintay at hindi na magtanong pa. Bakit hindi ka pumasok at tingnan mo? Pansamantalang sinabi ni Shi Jing kay Aaron na bagamat siya ay ina ni Aaron, hindi siya nang ahas na utusan si Aaron na gawin ang mga bagay ng madali, dahil alam ni Shi Jing na wala siyang ganoong kwalifikasyon. Maghintay ng kaunti. Sinabi ni Aaron na kung ano ang hinihintay niya, hindi niya alam. Marahil ang takot sa kanyang puso ay naging dahilan upang hindi maglakas loob si Aaron na harapin ng madali si Ivory. Pagsapit ng gabi at puno ng mga bituin ang langit, Shating ay nakagawa na ng isang buong mesa ng mga ulam, ngunit kapag nagkukumpulan ang mga tao sa hapag, walang ganang magbuhat ng mga pinggan. Gusto ni Hiting na hikayatin silang kumain, ngunit kahit siya ay walang gana. Bagamat wala siyang relasyon sa dugo kay Ivory, sa puso ni Ting, ang katayuan ni Ivory ay kapareho ng sa kanyang anak na babae. Kinuha na ngayon ni Hiting ang Hillside Villa bilang kanyang tahanan. Ang lahat ng tao sa villa ay ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Kung sino man ang ma-accident, Shating ang magdurusa sa kanyang puso. Kuya Aaron, kumain ka muna. Sabi ni Jiang Yingying kay Aaron. Kumain ka dali, hindi ako nagugutom. Sabi ni Aaron. Wala pa ring nakapulot ng chopsticks, ang isipan ng lahat, ay nakasalikop sa silid ni Ivory. Lumipas ang isa pang yugto ng katahimikan, at 10:00 na ng gabi. Hinikayat ni Hiting si Han Nayan na matulog. Ang batang babae ay napakatalino, tulad ng pakiramdam ng kapaligiran sa bahay. Hanggang sa mag-alas 11, biglang tumayo si Aaron at naglakad patungo sa kwarto. Natatakot siyang harapin ito, ngunit alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi harapin ito, at walang kabuluhan ang pagkaantala. Dahan-daang itulak buksan ang pinto, huwag iyon ang ilaw ng silid, ngunit mayroong isang yin-grow puting-on, hayaan Aaron puso ng isang shock. Ang ganitong uri ng puting-on ay ipinalalabas ng katawan ni Ivory. Nang humiga si Aaron sa kama, nalaman niyang si Ivory ay hindi na puno ng puting buhok, at ang kanyang lumang mukha ay bumalik sa dati, na nagpapasaya at nag-aalala kay Aaron. Natutuwa ako na sa wakas ay bumalik na sa normal si Ivory, ngunit nag-aalala ako kung magkakaroon ng iba pang side effect kay Ivory ang curable pearl na iniwan ni Fuyao. Nakasquat sa gilid ng kama, Aaron ay hindi madaling abalahin si Ivory, kaya tahimik na nakatingin sa kanya. Si Ivory ay hindi ang pinakamaganda. Siya ay mas mababa kay Chi Yian, ngunit sa puso ni Aaron, ang kanyang katayuan ay hindi mapapalitan. Sa oras na ito, biglang iminulat ni Ivory ang kanyang mga mata, ang mga mata sa puting-on ay kumikislap, pagkatapos ay mabilis ding kumupas ang katawan ng puting-on. Anong problema? Hindi maintindihan ni Ivory ang nangyari. Tumingin siya kay Aaron na may pagtataka sa mukha at nagtanong. Sa napakagandang asawa, marami akong nagawang magagandang bagay sa huling buhay ko. Nakangiting sabi ni Aaron. Saglit na natuwa si Ivory, at pagkatapos ay muling nagdilim ang kanyang mukha. Maaaring nakakuha siya ng ganoong pagsusuri noon, ngunit ngayon, hindi na siya kwalipikado. Matanda na ako para walang kinalaman sa salitang maganda, sabi ni Ivory. Inabot ni Han Sanchen, hinawakan ang mukha ni Ivory at nakangiting sinabi, halos abutin na ng balat mo ang niner. Napakalambot nito. Si Ivory ay natigilan sandali, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nabigla. Ako, okay lang ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivory. Tingnan mo ang buhok, sabi ni Aaron. Umupo si Ivory at itinaas ang buhok sa harap niya. Noon lang niya nalaman na bumalik sa dating ningning at itim ang maputing buhok niya. Huminga ng malalim si Aaron. Bagamat hindi alam kung ang mga kwintas ay magdadala ng mga side effect kay Ivory, kahit papaano sa ngayon, ang epekto ay napakaganda. Ang pagtanda ni Ivory ay gumaling na gaya ng dati. Salamin-salamin. Tuwang-tuwang tanong ni Ivory. Ito ay sinira mo. Aaron walang magawa paraan. Nagmamadaling tumakbo palabas ng silid si Ivory, anuman ang hindi kapani-pani walang mga mata ng ibang tao, diretsyong tumakbo sa banyo sa sala.
Nang makita niya ang kanyang hitsura sa salamin, hindi makapaniwala si Ivory na inilabas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Sige, ang ganda talaga. Mahirap para sa mga sikat na doktor sa buong mundo na gumaling sa sakit sa isang araw. Ito ay isang bagay na hindi maisip ni Ivory. Bago pinakain ng Aaron si Ningzu, sinubukan lang ni Ivory. Hindi niya inaasahan na magiging epektibo. Ngunit ngayon, ang mga katotohanan ay nagsasabi sa kanya na ang lahat ng ito ay mapagkakatiwalaan, hindi siya binaygo ng Aaron. Excited din ang mga tao sa sala pagkatapos nilang magulat, well, welcome the summer. Hindi ko inaasahan na gagaling siya sa isang araw. Ipinagmamalaki din ng mga kwek-kwek na iyon na sila ay mga kilalang doktor sa buong mundo. Paano sila magkakaroon ng Aaron talents? Maya-maya, lumabas ng banyo si Ivory, na tumanggap sa realidad. Namumula ang kanyang pisngi, at halatang kinurot niya ang sarili. Tinatayang sinusubukan niyang alamin kung nanaginip siya. Nang makita ni Ivory Aaron, tumalon siya sa mga bisig ni Aaron, "Honey, ayos lang ako." Salamat na nasa sabik na sabi ni Ivory. Nakangiting sinabi ni Aaron kay Mo Yang, "Tulungan mo akong tapusin ang pinakamagandang hotel. Huwag manatili sa bahay ngayong gabi, para hindi masyadong makagawa ng ingay." Natigilan ang lahat sa sinabi ni Aaron. Walang nag-aakalang ipahahayag ng Aaron ang kanyang kahulugan ng buong katapatan. Nakangiting sinabi ni Mo Yang, "Okay, ay maghahanda ka agad." Nang maunawaan ni Ivory ang kahulugan ng Aaron, namula siya sa kahihiyan at kinurot ang baywang ni Aaron. Bagamat may matinding sakit si Han Sanchen, hindi nabawasan ang kanyang ngiti. Bumulong siya sa tenga ni Ivory, "Mrs., magandang pagkakataon ito para kay Wenchun. Gusto mo ba akong tanggihan?" Napayuko si Ivory at isinilang na mag-asawa. Natural, normal lang ang ganitong bagay. Paano niya tatanggihan ang Aaron? Nabanggit lang niya ito sa harap ng napakaraming tao, ngunit siya hindi pa rin matanggap. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!